Ang hindi pa alis na panauhin, mag-isang lumipat si Aris sa isang murang paupahang apartment sa kanto ng kalye. Dahil nagtitipid, hindi na niya inintindi ang sabi-sabi na mabigat daw ang pakiramdam sa Unit 402. Isang gabi habang naglalaptop si Aris, narinig niya ang tunog ng gumugulong na holen sa itaas na palapag. Gabi na, naglalaro pa ang mga bata, bulong niya. Pero naalala niyang wala nang nakatira sa rooftop unit sa itaas niya. Kinabukasan, pag-uwi niya mula sa trabaho, laking gulat niya na bukas ang kanyang gripo sa banyo. Sigurado siyang isinara niya ito. Nang isasara na niya ang gripo, napatingin siya sa salamin. Sa gilid ng kanyang refleksyon, nakakita siya ng isang anino ng bata na nakatayo sa likuran niya. Pero nang lumingon siya, wala namang tao. Dahil sa takot, sinubukan niyang matulog ng maaga. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya dahil sa sobrang lamig. Ramdam niya ang bigat sa dulo ng kanyang kama, tila may nakaupo roon. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata at nakita ang isang batang maputla, basa ang damit at nakatitig sa kanya. "Kuya, laro tayo?" Bulong ng bata. Ang boses nito ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hindi makagalaw si Aris dahil sa sleep paralysis. Nakita niyang dahan-dahang gumapang ang bata palapit sa kanyang mukha. Nang magkadikit na ang kanilang mga balat, naramdaman ni Aris ang sobrang ginaw, parang yelo. Biglang tumunog ang kanyang alarm clock. Nawala ang bata. Pero nang bumangon si Aris para uminom ng tubig, nakita niya sa sahig ang isang basang bakas ng paa ng bata at isang lumang holen na nakalagay mismo sa gitna ng kanyang unan. Mabilis na nag-empake si Aris and hindi na bumalik sa unit o 402. Sinasabing ang batang iyon ay nalunod sa tangke ng tubig ng gusali noong dekada 90 at hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kalaro.